Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 5, versikulo 27 hanggang 32. Isang malakas na pahayag ang namutawi sa bibig ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesucristo sa mga Pariseyo na nagtatanong ang malalakas at napakagandang mensaheng ito. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. At ang mga salitang ito ng ating Panginoong Hesus ay binibigyang diin ang panahon ng Kwaresma, panahon ng pagsisisi. At bakit kailangan nating magsisi? At ano ang dapat nating pagsisihan? Ang dapat nating pagsisihan ay ang ating mga nagawang kamalian at kasalanan. Ngunit ang pagsisisi ay hindi sapat. Kailangan nating magbalik loob. Ang pagbabalik loob ay pagbabalik sa Diyos. At ito ang nilalaman ng ating ebanghelyo. Makikita natin dito ang katauhan ni Levi o ni Mateo, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. Isang taong nangungulekta ng salapi, nagbibilang ng kayamanan. Ito ang kanyang buong buhay. Paghahabol sa kaningningan ng ginto. Araw-araw ay nasisilaw sa salapi. Kaya nga maaaring si Levi o Mateo ay isang taong napakayaman. Ngunit maaari ring siya ay isang taong napakalungkot. Sapagkat ang isang publikano o maniningil ng buwis ay itinuturing na traidor ng kanyang mga kababayan, sapagkat siya ay naglilingkod hindi para sa mga Israelita, kung hindi sa mga Romano. Ang ibig sabihin, gumiginhawa ang kanyang buhay habang nagdurusa at nahihirapan ang kanyang mga kababayan. Kaya nga't maaaring nagtatampisaw noon si Levi sa karangyaan ng buhay, masasarap na pagkain, mga gabi ng kapistahan. Ngunit kapag siya ay nag-iisa, nalalaman niyang walang totoong nagmamahal sa kanya. Maaaring ang mga tao sa paligid niya ay iniibig kung ano ang mayroon siya, ngunit hindi kayang mahalin kung sino ang totoong siya. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kung hindi ang may sakit. At si Levi o Mateo ay itinuturing na isang taong may sakit, may karamdaman. Maaaring hindi pisikal, ngunit karamdaman, sakit sa kanyang kaluluwa o espiritu. At sa ganitong tagpo ay lumapit si Jesus at sinabi kay Levi o Mateo, sumunod ka. At iniwan niya ang lahat, sumunod kay Jesus at naglingkod sa Panginoon. Kaya nga makikita natin ang tagpong ito na ang kinahinatnan ay isang malaking kaligayahan, isang pagdiriwang kung saan maraming maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan ang nakipagdiwang kay Jesucristo. Ang panahon ng Kwaresma ay totoong panahon upang pagnilayan natin ang sakit ng ating kaluluwa at ng ating espiritu. At tayo ay itulak sa pagsisisi. At ang pagsisisi
ay maging pangyayari, isang kaganapan ng pagbabalik loob sa Panginoon. At ang pagbabalik loob sa Panginoon ay palaging nagwawakas sa kaligayahan, pagdiriwang. Ang unang-unang lumiligaya ay ang ating Diyos. Sapagkat sa tuwing nagbabalik ang mga naligaw na anak, maligaya ang Ama. Kaya nga totoo, sa panahon natin ngayon, ng pagninilay sa kahulugan ng Kwaresma sa ating buhay, ating siyasatin ang ating mga sarili. Saan ako nakaupo ngayon? Saang sulok ng buhay ko ako nakakulong? At maaring sa araw na ito ay dumadaan ang Panginoon. Binubuksan ang pintuan ng ating kulungan. Tayo ay pinapalaya at sinasabing, sumunod ka sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.